Hello, magandang araw sa ating lahat. Ang video topic natin ngayon ay ang step-by-step procedure kung paano mag-open ng SKBPS, pati magsulat or mag-encode ng mga data at mag-print, no? Pati mga errors ay ating i-discuss. So ngayon, ang sample ng ating SKBPS ay ilalagay ko later dito sa ating comment section, yung link para may-download nyo at matesting at sundan nyo lang po itong ating video. Ngayon, kung sakali po na magiging madali para sa inyo na gamitin ang ating system, please free to text us for the full version. So let us start. Open lang natin yung file. Ayan. Ang version po ito ay suggestion para umandar ay mas maganda kung Microsoft Excel 2010 ang gamitin niyo. Pero pwede naman po siya sa mga higher version ng Excel, no, ng Microsoft. Maliban lang kung hindi po Microsoft Office yung ating gamit, tulad na limbawa yung mga WPS, ay hindi po siya garantisado na aandar. Pero magayunpaman ay maglalagay po ako ng link ng installer nitong Microsoft Office dito later sa comment ng ating YouTube channel. Pwede nyo po siyang i-download, no, kung sakasakali. Tapos pwede nyo po i-install itong Microsoft Office 2010 kahit na meron kayo existing na Office para sigurado. So ano lang yun, magdo-double ano lang kayo ng installation, no? Para gagamitin at papaanda rin itong SKBPS sa Microsoft 2010. So ito po yung system natin, SK Budget Preparation System or shortly SKBPS. Meron po ditong login, nasa login portion po tayo. Once na in-open natin, ito po yung makikita natin. Then yung help, pwede natin dipuntan. So as a tutorial sa step-by-step procedure ng ating SKBPS, dito po tayo babase. Okay, number one, ano ba ang system requirement ng SKBPS? So sabi nga natin, una is only for the, sa Windows po ito, no? Hindi po pwede po ito sa Mac. Hindi aandar kahit na meron kayong Office na converted, ay hindi ko pa natetesting kung aandar siya. So hindi siya garantisado na aandar yung system na ito. So itong SKBPS runs only if your laptop, desktop has a Microsoft Office installed in your Windows. Hindi po siya pwede sa tablet, only sa laptop at sa desktop lang. Ang recommended version, gaya ng binanggit ko kanina, yung Microsoft Office 2010, but it also runs sa mga higher version. Ngayon, kung halimbawa ay nag-download kayo nitong sample, tapos in-open nyo at ang office nyo is higher version other than 2010, check nyo muna kung umaandar siya ng maganda at walang nagpa-pop up na error. Kung sakaling gano'n at tuloy-tuloy naman, ay pwede nyo na pong hindi i-download at install itong 2010. By the way, again, itong Microsoft 2010 ay lalagyan ko ng link para ma-download nyo for free at magamit natin itong system na to ng tuloy-tuloy. Okay? So, yung version ng WPS o yung may mga King, nalimutan ko yung other brand, ay hindi siya pwede, no? Pati yung mga Mac, hindi po pwede. Sa Office lang po, Microsoft Office using Windows. Ngayon, number two, open SKBPS system using default password 1234. So ito po yung gagamitin natin mamaya paglalagin natin. So yung trial version nga po nito, gaya ng binanggit ko, ay ilalagay natin sa comment section yung link para masubukan natin. Letter A, go back to number one if the system does not load properly. So kapag in-open mo, ito yung balik ka dito daw. No? Baka naman, tignan niyo po kung anong version ng Office natin. Then letter B, yung login section, ito po yung nasa baba. You will see a yellow horizontal line. Pag open natin, dito, login. Meron po dito sa gitna, kapag customize table, ay teka lang, sorry. I mean, ganyan po yung nakikita nyo, no? Dito sa gitna, may lalabas dyan, parang enable content, yung yellow. Kasi ito pong system natin ay umaandar using macro programming. So para by default kasi, kapag nag-open ka ng isang Excel file na may macro programming, eh,
tinitreat ng Excel na baka may virus, no? Kaya you allow it first to anda to sa para tumakbo to run, no? So may makikita po dito dilaw, enable. Okay. Now, kung sakasakali po na ayaw nyo na lagi, every time kasi mag-open kayo, lalabas po yan. Ngayon, kung sakasakali po na ayaw nyo na palabasin, ayaw nyo na lagi nakikita yung enable content. Punta lang po kayo sa file, yung options dito, I'm using 2010 po. Then Trust Center settings. Dito po sa macro setting. Oops, ayun, macro setting. Then, ang default po kasi yan nakalagay dito sa disable. So, enable nyo lang po yan, all macros. Then, okay. So, every time na mag-open po kayo, is okay na po yan. Hindi na po siya magtatanong sa iyo kung enable ang content. Break po tayo sa help. So, yun po, no? To disable, ano yung nakalagay po? Letter B, the login section, you will see a yellow horizontal line above the system with enable button. No? Hindi ko natin napakita ito kasi nga yung macro programming natin, sinet na natin sa enable. Click it first before clicking the login. Kung ayaw nyo naman po na i-permanente na i-disable yung macro setting, ay pwede naman po bahat na every time na may lumabas na dilaw after you open the system, i-enable nyo lang po yung content. So click it first before clicking the login button to run the macro programming. Kung hindi nyo po kasi click yung enable button na yon, hindi siya aandan. Now, to disable clicking enable button always as you start the program, ito po yung ginawa ko kanina. No? Pumunta ako dito sa file, dito po sa taas, then meron pong options doon, then Trust Center setting, macro setting, then choose enable all macros. Yung enable macros yung pinakababa. Okay. So, let us try. So, log in. So, sabi natin, default password is 1, 2, 3, 4. Then, okay, enter. So, lalabas itong mga sheets sa baba, home, SCAB, Plantilla, PPMP, ABYIP, CBYDB, account, and help. O, balikan tayo sa help. So sabi, once log in, it will open the following sheets. So gaya ng binanggit natin kanina. Okay. Ano-ano ba itong mga to? Yung nasa baba. Yung mga black portions po, yan lang po yung pinipill upan natin. Okay. Once na contented na tayo, na nakapill up na tayo sa mga forms na to, it will generate ng mga documents na automatically na kinakailangan para sa budget preparation. Okay, hindi lahat po ng forms ay pinipilapan natin. Only those sheets lang na dito sa naka-block, yun lang yung ating pipilapan. Then, automatically naman po, ika-capture yan ng iba pang forms na mayroong related doon sa data na yon. Okay, so yung home. Itong home po, ito set up barangay information, documentation details, mag-change ng system password at yung username key for full version. So ito po yan. Ito po yung home. May makikita po kayong mga white dito na sabi, fill up inside white boxes only. So babaguhin nyo lang po itong mga sample na nilagay ko ditong mga details. So lahat po ng white na yan ay lalagyan po natin. Then, sabi natin kanina, meron din pong system password dito. No? This is our full version only. So, ang bibigyan ko sa inyo is trial version. So, hindi wala kayong access dito. So, yung 1, 2, 3, 4 kanina, na by default, yun po yung for trial version. And then, kapag full version siya, pwede siyang pwede siyang mag-edit ng password. Kung 1, 2, 3, 4, pwede siyang yung between 1,000, 1,000, 29999, apat na digits numerical. So pwede siyang 1111, 2222. So anything na napili mo from 1000 to 9999. So apat na digits. Then yung account registration, no? This is on the full version para sa pangalan na ito. So every time na nagbabago po kayo dito ng pangalan, nakapangalan po kayo sa treasurer sa barangay. So kapag nagpalit po kayo ng pangalan dito, pinalitan nyo po itong marinig na barangay at pinalitan nyo itong dito sa treasurer.
ay hindi na magiging applicable yung key na nakalagay dyan. So ngayon, that's the time na, pero pwede ka naman mag-test. I-test mo muna itong version na to, magiging trial. Then if nakita mo is okay, you can ask for the full version key, no? So kapag kaya mo isa, ito promise namin. So if you can do it yourself, no? Nasundan mo tong tutorial, hindi na kami para mag-tutorial sa iyo. So I will offer you a 50% discount. Okay. Kung ang sinisigil namin regular price, so yung regular price kasi kasama din yung tutorial. Kaya lang sa dami na kumukuha sa amin, by scheduling nangyayari. So tumatagal, no? So halimbawa, may kumuha ang ibang barangay dito na SK. So schedule namin yan. Ang tutorial minsan inaabot ng 1 oras hanggang 4 na oras. Depende kung maraming tanong. So that is why nag-isip kami ngayon na i-video na lang natin step-by-step procedure. Now, kapag naman nakuha nila yon, all they need to do is to ask for the full version key at i-text na lang namin sa inyo yon. Then, saka pa lang magbabayad. So now, if you can do it by yourself, no, masusundan mo itong step-by-step procedure. Again, I'll give you a 50% off, no, instead sa regular price. Sa regular price kasi ay kami nag-tutorial. Kaso mahaba yung scheduling o mahaba, no? Imbis na sabay-sabay makakatapos, schedule ko pa itong isa, schedule ko itong isa-isa, isa-isa. So ngayon, ito na nga po, you just download the trial and then sundan mo yung procedure. Kapag nakita mo maganda at mabilis, so you can ask us for the full version. Okay, let us continue. Itong help to set up barangay information. Yung SCAB naman, ito po yung SK annual budget, no? Diyan po pinapasok yung mismong SK budget nyo to encode the SK annual budget. Yung plantilla naman, ito po yung honoraria ng SK officials. Ito po yun. Binapasok ko lang na dito ng amount. Then encode the details of materials. Yung PPMP naman, ito naman po. No? Per program ay nilalagay po dito yung supplies, office supplies or other supplies or other materials na nakalaan para doon sa mga programa. Iniisa-isa po natin yun. Okay? Then, ABYIP, auto-generating. No? So, nag-auto-generate itong ABYIP. Yung CBYDB rin naman, nag-auto-generate po. No? Pati yung account, ito po yung account, according to the PPSAS, based on the PPSAS, for references, so halimbawa, gusto mo mag-customize ng default na nakalagay dito na mga account titles and account code. You can use the account, no, for referencing. Okay, ano bang account? Kasi importante na sabi nga sa guidelines sa paggawa ng budget, yung ginagawa nating budget, it must be aligned on the PPSAS or you will use the standard account titles para yun naman magiging kabangga kapag nasa accounting side na tayo at nagde-disburse na tayo ng ating pondo. Okay. So yung help, lagi naman yan nakabukas. Okay. So number 4, from home sheet, fill in your barangay data, gaya ng binanggit natin. Only those white fields are editable. Yung navigation button naman, pag-usapan natin. So sa navigation button, may makikita dito home. Kapag pinindot niyo po yung home, babalik lang dito sa home. Yung edit all, kapag binuksan niyo po ito, magbubukas lahat ng sheets po na for printing na pwede siyang i-edit kung sakasakali. Okay? Ano ba in-edit? Dalawa na naman in-edit mo dyan eh. Kasi automatic na lahat yun eh. Mag-iingat ka lang sa formula, baka matamper mo yung formula, mawala. At yung mga link, no? So usually, ang kailangan mo lang edit naman kasi is yung paragraph spacing saka yung logo. Minsan kasi, yung logo natin, one time lang naman yun na nilalagay at using the logo path file. Kaya lang sa iba-ibang mga laptop at desktop, we experience na nagbabago yung size ng logo. May mga umo-oblong, no? Merong nawawala sa pagkabilog, lumalaki. So using the edit all, pwede mo siyang i-resize o ayusin yung mga lugar ng logo para pag-print natin ay maganda. Okay? So yung edit all, later di-discuss natin yan. Yung print all naman, so tingnan natin, no? Sige, edit all. So may password ito, no? Kapag trial version, hindi siya po pwede. Yan.
So yung endorsement, makikita niyo may logo po dyan, endorsement. Pero nakaano na po yan, hindi na to, ayan, may mga formula na po ito, no? Hindi, pwede mo siyang matamper. Kasi edit all to eh. Halimbawa, dito sa raw, no? Halimbawa, gusto mo na palitin, yan, na-edit na siya. Kasi sometimes, maraming sulat, base sa data information yung sa barangay, nagbabari kasi yun. Minsan masyadong maraming sentence, lalagay mo lang ganun para makita, na-edit. Ito naman pong logo. So paano ba na-edit ang logo? Later, after nitong topic natin, ito yung susunod natin, paano yung pag-change ng logo. Okay? So lumalabas po dito sa using the edit all, lahat ng mga lahat ng mga document, yung endorsement, yung certification na galing sa barangay para sa appropriation, yung agenda, yung notice of meeting for the finalization ng budget, yung minutes na naganap na sa session. Then from the minutes, gumagawa tayo ng resolution, no? Na kung ano ang resolution nito ay pang SCAB, yung sinabi natin SCAB, ito yung SK Annual Barangay Budget. No? So resolution para sa SCAB at ito naman yung SCAB, then plantilla, yung PPMP, yung ABYIP resolution, yung ABYIP, CBYDB, yun lang po. Hanggang doon lang yung printing. Okay. So as you can see, meron po ditong home ulit. Balik ulit tayo sa home. Yung link old naman, no? Yung link old ay kapag once po kayo na bumili po na itong system natin, at sa next year, mayroong mga update, may nadagdagang mga forms. So ibabato lang po namin yung bagong version. No, ng panahon para sa bagong version ay hindi na kayo mag-ulit ng mga information doon. Ililink nyo lang po yung luma. Then pupunta na dito sa bago. So, hindi ka na mahihirapan pa i-retype yung lahat ng mga naipasok mo sa dati. Supposedly naman, kapag wala na mga update or version, pwede mo gamitin ulit ito sa next year. I-open mo lang ulit. So, papalitan mo lang yung budget year. Gagawin mo lang 2025. Okay? Then the following next year, 2026. The following next year, 2027. So, forever mo na itong gagamitin kung forever ka rin nasa SK, which is impossible naman. Okay? At kung magbabago naman kayo ng SK administration, so mababago yung pangalan ng officer. So, mababago na naman po itong yung key for the username. So, therefore, hindi siya transferable doon sa mga bagong administration. They need to buy all again the full version key. Ano po? Tapos, tapusin na natin to, no? So, sabi natin sa homepage, pipila pa lang po. Editable po yung mga yan, no? Kung anong inilagay mo dyan, mag-a-adapt po yung system sa mga pangalan na yan. So, para mapabilis yung ating procedure, step by step, naglagay na ako ng example dyan, no? Region for A, barangay name, Marinig, Cabuyao, City. So, kung municipality ka, try to choose this selection, no? Gawin mo municipality kasi pagdating doon sa mga letterhead, baka hindi mo na switch, magiging city yung lugar nyo. By default kasi nakasity siya. Ngayon, kung napalitan nyo po siya, municipality, mababago yun. Municipality of Cabuyao, nangyayari. Okay, so city pa tayo, balik tayo. Yung logo path file, next na yan, mamaya. Then yung budget year 2024, yung ABYIP resolution. So dito po kasi, sa pagbuo ng SK budget, ang totoong nangyayari, ang unang ginagawa, yung annual barangay youth investment program, yung ABYIP. Then, actually, yung comprehensive income muna, yung comprehensive budget muna, yung CBYDP, Comprehensive Barangay Youth Development Plan, CBYDP. Then, meron magkakaroon ng ABYIP, yung Annual Barangay Youth Investment Program. Now, since ito ang pinormulate natin ng babudgetan, sabi is, lahat ng binudget mo doon sa ABYIP, sa Comprehensive Barangay Youth Development Plan, lahat daw yan mag-a-appear dapat doon sa gagawin mong annual budget, which is the SCAB, SK Annual Budget. So, yun po ang sistema.
Pero ang pagkakayari ng system na to is naka-box approach. So ngayon, kung naka-box approach siya, yung programmer, inisip niya, sino ba dito sa tatlo? Si SCAB, si CDYIP, saka si BYDP, I mean, then ABYIP. Sino ba doon sa tatlo ang merong mas detalyado na kailangan? So, mas detalyo kinakailangan kasi is yung SCAB, no? SCAB. And therefore, dito na lang tayo nagpipill up sa SCAP. Then coming from the SCAP data, papasok na siya agad automatically papunta doon sa ABYIP sa CBYDP. So yun po yung logic dito kung bakit yung SCAP lang ang pinipila pa natin. Then automatically napiprepare na yung CBYDP sa ABYIP. Okay. So next is the ABYIP resolution. Kasama sa budget system, excuse me, kasama sa budget system yung paggawa ng resolution, yung ABYIP, at yung SCAB mismo, yung SK annual budget. So sa resolution number, ilalagay nyo lang po dyan. Since na tayo late na, supposedly ng 2023 pa to, so ang gawaan kasi ng budget is somewhere between the September to December. No? So ngayon, January na. So for example, ang idea ng system na to is nakadalawang session na tayo. Meaning kasi, yung pangalawang session natin ay doon na tayo nagkaroon ng finalization na kung saan pinakpok na natin na ipagtibay yung resolution na nagawa natin presentation ng ABYIP sa kanong SCAB. So ngayon, kung mag-start tayo ng 2024, January ngayon, no? Kung ano ngayong session na ito buong January. So, yung ABYIP resolution, ano kaya ang number nito? So, depende po yan. Nakalagay dito ang style niya is 24-001. Pwede namang 001 series of 2024. So, o kaya iba naman 01-2024. Kung anong format po, no? Kung anong format po ang nagde-date siya kapag ano, huwag na nga lang ganun. Yan. 00124. Kung ano yung format po ng pag-resolution nyo ng numbering, ayun po yung gayahin nyo. Okay? So in our case, let us try 001 series of 2024. So ibig sabihin, this is the first resolution na ginawa natin for the year 2024, yung ABYIP. Then the next is, anong number ng regular session na yan? Sabi ko nga sa inyo, this will be, ang assumption is on the second session nyo, doon nyo lang napagtibay. Yung first session kasi parang presentation lang ng budget, then suggestion, recommendation, adjustment. Then on the next session, the second session is, ito na yon yung finalization ng budget. So in our case, kunwari ang numbering ng regular session nila is 2024. So as you can see, 002, yun is the second session that happened in the year 2024. Okay. At kailan yung na-aprobahan yung resolution ng ABYIP? So kung kailan din syempre yung resolution, yung regular session date natin. In our case, let's example, January 20. Ito yung session natin ngayong araw na to. Then, sino yung nag-ABYIP motion? Okay. Pinipila pa nito kasi babato yan later doon sa mga resolution. So as you change this data, automatically mag-a-adapt yung ating mga documents and resolution base dito sa pinila pa natin sa homepage. So ngayon, itong ABYIP motion made by, dito, pinili lang namin kung sino, no? Yung siyempre number one. Bahala na po kayo kung sino po yung lalagay niyo dyan. So before we go there, before we finish this one, let us jump here first to the Barangay SK members, no? So you fill up this one, SK chairperson, the SK barangay councilor, yung pito. Then yung SK other members, the first is the SA SEC, the second is the SK tres. So once na pinapan niyo yan, itong mga to naman papasok mamaya sa plantilla. Balikan na lang natin. So ngayon, going back.
Yung SCAB resolution number. So ito ay ang unang nagkakaroon ng resolution yung ABYIP. Then the next yung SCAB resolution, which is now gagawin natin 02, pangalawang resolution, series of 2024. Yeah. At kailan yung session na yun? Same lang din, no? 2024 series 2, yung pangalawang session nyo. At kailan na-aprobahan yan? Same lang din, on January 20. At sino nag-motion para pagtibayin ng SK annual budget, yung SCAB? So namili lang po kami dyan. Okay? Then SCAB endorsement date. So tapos na natin yung budget, na-aprobahan na, then ipapakita na sa budget office, no? Para for their approval. So for example, sa January 24 niya, kunwari, bukas na, sa 22, sa Lunes, ay na-endorsement date niya. Okay? Then here on the right side, yung 2024 SK Budget Guidelines is based on the local memorandum number 148, December 23, 2022. So wala pa namang bago nito regarding sa SK Budget. Pero sa barangay meron. Then yung annual barangay ordinance number. Yung barangay ordinance number, ito yung mismong budget ng barangay. So tatanong mo kay secretary o kay treasurer, kung ano, secretary pala, kung ano ang numbering nila doon sa resolution ng pagpasa ng kanilang budget. So for example, ganito yung series nila, no? Ganito yung kanilang format ng Barangay Ordinance 2024-001. Okay? At ano magkano amount na na-approve sa SK Fund? So meaning kasi, yung 10% ng Barangay General Fund, magkano ang ibibigay sa inyo? So for example, na-compute na nila yung barangay budget nila at lumabas na ikaw ay 1,100,000. Okay. Yan, ito pong 1,100,000 na to, ito yung magiging income o receipt ng SK sa buong taon. So dyan tayo magbabudget based on 1.1 million. So mamaya, nagmura ako ng mga data, mag-sample tayo ng pagpasok dun sa SCAM. Okay, ano pa ba? Okay na. So system password. Okay. Ang system password guys, kapag full version ka lang, so kapag trial version, hindi mo ito mababago. So kapag full version ka, yung default mo na yung 1, 2, 3, 4, no? Yan. Change the password login, password edit all using any digits from 1,000 to 999. So don't forget your password kasi kapag manabago mo na yan, iko-kontakin mo na kami para ma-retrieve yung ating password na ginawa mo. So lalabas dyan, ayan. Password to login, 1, 2, 3, 4. Password to edit all sheet, 1, 2, 3, 4. So default, kung pwede mo password na siya na 4321, 4321, o kaya magkaiba, okay lang. O kaya 1111. For as long as ang number ay from 1,000 to 9,999, apat na digits. So ibalik mo lang muna doon sa default password. Then yung username, kapag interesado na po kayo bumili, so ito lang itatype nyo sa akin o ibibigay nyo sa akin itong pagkakasulat na to. Then i-generate namin yung key. So yung key na yan, i-text namin or i-PM. Okay, pwede nyo picturean po itong username na yan. Then sabihin nyo lang sa amin, Sir, mag-acquire na po kami ng full version. Paki-full version nga po itong username na to. Ayan, pipicturean yan. Then ibibigay ko sa iyo yung key na nararapat dito sa username na yan. Okay. So, what other matters pa sa home? Okay, dito sa other signatory. Yung punong barangay, kailangan po natin yan. Yung barangay treasurer, kailangan po natin pangalan. Yung city budget officer o municipal budget officer, kailangan po natin yan. So babaguhin ito, nababago po yan, nababago din po yan. Lalagyan nyo lang po ng salutation, I mean, doon sa officer kung siya ay Miss or Mr. Okay? In our case, Miss na lang. Kahit Mrs. din. Miss pa rin. So health. So we're done with the 4. Sabi dyan, fill in yung barangay data. Only those white fields are editable. Sa hope na yan, okay na. Yung edit all, napakita na natin. Pero sa full version siya papasok. Print all, okay. Link all, data, okay na. Maximize. Yung maximize pala. Maximize. So once you click this one, max, yung screen mo,
magfo-full sa screen. Kapag minimize, babalik to sa dati. Okay? So kung gusto mo mas malaking gawain, okay lang. By the way, I'm using a 13 inches na laptop kaya medyo maliit ang screen. Pero kapag nasa mga desktop ka, masyadong malaki na yan. Okay na yan. Okay? What's next? Number 5. So as I promise, yung logo naman tayo na how to change the logo, no? Click edit all, then enter 1, 2, 3, 4 as your default key. This is only for the full version, no? How to change edit all. O, tingnan natin. Home. Ito yan. Kapag nag-print all po ako, itong logo na to para makita natin. Wait. Ito yan. Print all. So kapag nag-print all ka, actually naka-protected lahat po yan. Okay. Iba yung print all sa edit all. Yung print all, ito yan, endorsement, cert, agenda, minutes, SCAB, plantilla, PPNP, ABYIP. So endorsement, in-endorse natin sa budget officer. Remember, we changed the date, January 22. So nabago sa January 22. Tapos 1,100,000. So nag-adapt na yung system. Tapos yung cert, yan. 1,100,000 pipirmahan ni treasurer sa ni punong barangay na nagsa-certify na ito yung matatanggap mo as part of the 10% na special purpose para sa SK budget. As you can see on the logo, nakita mo nag-oblong siya. So pwede mo siyang baguhin. Pero hindi mo siya mababago nga kapag hindi ka naka-edit all. So balik tayo. So we are now in the logo making, no? Logo changing saka yung sizing saka sakali. So edit all, 1, 2, 3, 4. Okay. So lalabas uli lahat ng sheets. Yan. This time meron na siyang mga rows and columns. At this time ay may nakikita mo yung formula. So ingat lang. Okay. Now, kung sa logo pinag-usapan, yung changing muna tayo. Balik tayo. Paano natin may lalagay yung logo natin dito? Una, the first step is you look for your logo. Then, i-convert natin ito to BMP file para mabasa ng system. So, meron ako example dito. Pwedeng manggaling ang logo mo, kunwari nakadikit na sa mga letterhead, no? Halimbawa ito, soft copy. So, ang gagawin natin dyan, dito na tayo mag-capture. Or yung may iba naman ay may sarili ng logo, which is naka-independent na. Halimbawa, may nakahiwalay, no? Hindi na sa Word file. Halimbawa, ito, nakahiwalay yung logo niya. Yan, ito, yan. Nakahiwalay. So, ready na yan, for example. So, ngayon, kapag ganyan, kapag ganito mo na pala, kapag wala kang logong separate, no? Gusto mo na yung logo lang talaga, kaso nasa template, nasa Word, o kaya kung ano man, nasa letterhead. So, gawan ka muna na separate na file for the logo. So, how can you do that? You use the snipping tool. Ito po. Lahat naman ng computer ay meron ito. Snipping tool. Ayan. So, lalabas siya. So, ang gagawin natin, siselect natin ito muna, isa. So, yung snipping tool, mag-new. Yan. Tapos, isi-select mo mabuti itong logo. Dapat siya may pasok mo sa square. Yan. Yun. It's konting sobra. Okay lang yun. Yan. By the way, itong mga logo na to ay for educational purposes. Kumuha tayo sa Google at ito nakita natin na medyo hindi naman kahit papaano pang-general na ng logo naman. Okay. Balikan natin yung snipping tool. So, i-snip natin. No? Kinuha natin. So, nakita mo yan na nag-iisa na siya. So, gagawin mo, isi-save mo siya. Naka-PNG or JPEG, wala problema. So, para madali natin makita, I'll just put it in the download. Actually, meron na nga dali. So, lalagay natin dito, logo, logo right muna yung right. Sa left. Ito yung gagamitin ng left. Kunwari, ito yung barangay ninyo, nasa left.
Yung right na SK. So logo left, naka-PNG, walang problema, or JPEG, walang problema, kahit saan mo ilagay yan. So logo left, tandaan mo lang, PNG, walang problema, kahit JPEG mo save. So alin man sa PNG or JPEG, okay lang. So PNG na lang ako. Save. So meron na akong logo left. Yung logo right naman, so nandito pa rin ako naman. So mag-new lang uli ako, new. Then same procedure, i-highlight ko to, yun, para mapili siya. So yun naman ngayon. So save mo siya para meron na siyang sariling logo na hiwalay. So sa download lang natin muna ilalagay. So ngayon, this time, pangalan ko na logo left, right. Ay, wala. Logo right. Okay. Save. Yan. Okay na. So close ko na to. So meron na tayong nakaseparate na logo. Yan eh kung wala ka nakaseparate, no? Now, kung may nakaseparate ka na, tulad ng halimbawa nagawa na natin, which will already separated, yung logo right and logo left coming from the Microsoft Word as letterhead. So gagawin natin ngayon, i-convert natin ito to a BMP file. Okay, BMP. Then papangalanan natin to na logo 1. Ang left kasi ay logo 1, then logo 2. So para marami na kasi ang sample dito, ilalagay ko lang sa, sige, marami kasi matatabunan. Magkikreate na lang ako ng new folder. So logo, sample. Ilagay natin itong logo left and logo right dito sa folder na to. Ay, yan, dito na siya. So ngayon, yung logo right, yung papunta sa kanan, this is logo 2, supposedly. Pero rename natin yan once na na-convert natin sa BMP file. Remember, we are the PNG. So right-click natin ito. Paano niya may convert into a BMP file? Open with, hanapin mo yung paint. Okay, paint. Yan. Doon ko siya in-open sa Paint. Dito sa Paint. So ngayon, nandyan na yan. Wala ka nang babaguhin dyan. Save as mo na lang. Save as BMP picture. Ito. BMP picture. Okay? So ngayon, sa ko ba sinave yung download, then folder. Yan. Dito. Ang gagawin ko ngayon, logo 2. O, ito yung pangalawa. Ibig sabihin, on the right, pangalawa. Yung left ay 1. So save ko na. Next, yung logo left naman. Open with, paint, file, convert into, save as, BMP picture. Then this time, gagawin natin logo 1. Okay, save. Yun. Now, yung iba, gusto walang logo. So, dapat may blanco. So, hindi na ako gagawa niyan, no? Pwede ka naman gumawa ng blank na logo. Basta i-BMP file mo lang. Ang gagawin mo, mag-screenshot ka lang, mag-snipping tool ng white background. So, yun na yung logo. So, ngayon, no logo, I mean, yung blanco. So, ngayon, kukuha na lang po ako ng mga sample ng logo, no logo dito. No logo, ito yun. Kukuhin ko na lang to. Open file. Yung no logo, ito po yung blanco. Yan po, ito blanco, yan, ganyan. Para kung ayaw nila na mag-logo, edi you choose that. So, Control-C ko lang to, lalagay ko lang yan dito sa kung saan na andon yung sample logo natin. Yan, Control V. Control Victory. Itong logo right, logo left, hindi ko na to kailangan. No? Ito lang dalawa. Logo 1, logo 2, and no logo. Tatlo to.
So yung no logo later, ibibigay ko rin itong sample ng mga logo para itong no logo magamit nyo. Okay. Now, going back. Paano na natin lalagay yung path file dito sa logo na yan? So, una, mapalitan natin itong path file. Okay? Puntahan natin ang path file ito. Nandito na po ako. So, yung logo 1, right-click mo lang. Then, properties. Yan, ito yung location niya. Highlight, Control-C para makopy. Control-C. Then, okay ko lang yan. Punta na po ako doon sa dito. Yan. Hindi mo siya mapapalitan dito, dito na sa taas. Then Control Victory, V. Control V. Enter. So yung path file na ginawa natin. Now, ang gagawin natin, yung left and right, magpapakita ka ba ng logo sa left? So pero para mapakita yan, maglo-logo ka muna. Yun, medyo mali yata yung nagawa natin. Okay. So malamang yung no logo ay hindi naka-BMP file. Tingnan natin. Naka-BMP file naman. Naka-BMP. Hindi natin. Path file. Ay, may nabago nga pala ako dito. Ah, meron akong inedit sa program nga pala. Hindi nga gagana to. Okay. Pero gagana sa iba yan. Yung portion ng certification, minano-mano ko kasi yun eh. Okay. Ito, gumagana yung right. Okay. So, paano yun? So, kapag nag-print all ako, makikita nyo dito, ayun, nabago na, di ba? Ito yung ginawa natin, ito. Dito sa certification, yan nabago kasi ito yung error na kanina. May binago ako si dito eh. Ginawa kong manual. Then everything else, ito rin, naging manual ako dyan. Yan, 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 yan. So pwede ka naman maglagay ng mano-manong logo, no? Not using this one. So paano yun? Sa edit all, so 1, 2, 3, 4, okay. Yan. Kailangan mo palabasin, dito na yan. Actually, edit all na yan. Pwede na siya ma-edit. Kaya lang makikita mo hindi siya ma-edit ng basta-basta yung logo. Okay. Paano mo ma-edit yung logo? Meron kang pag dapat na unang na susunod na gagawin. Which is ito, no? Yung developer. Yan. Kung wala ka nitong developer sa Excel mo, palabasin natin yan. Okay, paano ba palabasin developer na yan? File, option, customize ribbon. Then yung sa inyo, kapag wala, naka-blanco yan, hindi naka-check. So all you need to do is check it, then okay, lalabas sa yung developer. Para saan ba yung developer? Para yung mga pictures na nandito ay ma-edit natin kung nakalock. So ngayon, di natin ma-edit. No? Actually, hindi mo ma-edit yan. Kahit na ito ay editable na po ito. Kita niyo yan, nakikita niyo yung formula yan. No? So pwedeng magkamali ka, ma-delete mo lahat, ay patay. Control-C ko lang. Okay? Pero kapag naka-protect siya, naka-edit all tayo kasi. Naka-edit all, ibig sabihin, pwede mo edit. Mag-ingat lang po kayo kapag nandito kayo sa portion ng edit all. So ngayon, sa logo, paano mo mabago yan? So developer, merong design mode. Design mode. Yun, saka pa lang siya magagalaw. Ayun. Okay, so saka pa lang siya magagalaw. Either, mano-manuhin mo, no? Paano ba sinasabing mano-mano? Yung mano-mano kasi ay pwede ka mag-insert picture. Kaya yung mga JPEG, hindi ka na nag-convert ng mga BMP file. Kaso delete ko na nga pala. Ito, halimbawa, naka-logo sample, naka-PNG yan, insert ko lang. Ayun, papasok siya dito. So, gagawin mo, mano-mano. Okay? Ito, i-delete mo na to. Ito kasing nakalagay sa image yan eh, naka-embedded, nakasama sa program. Kaya magbabago siya kapag pinapalitan mo yung path file. Ngayon, kapag nagmano-mano ka, picture 2 lang nakalagay. Naka-picture. So, nakamano-mano lang. Pwede mo siyang i-oblong, pwede mo siyang bilog. Pero before you do that, you look at the, ito, delete ko kunwari delete ko niyan. Nagmano-mano ako, nagpasok ako ng picture. At dinelete ko yung mga naka-embedded na program.
Minsan naka-oblong yan. I-check nyo kasi yung printing. Kapag nag-print kayo, dapat hindi oblong. Sometimes kasi sa mga printer, nakabilog ka dito, yan, bilog na bilog yan, pero pag print mo, naka-oblong siya, naka-obtuse. So, check mo muna din yung paano siya, ano. Kung kailangan mo mag-oblong, kung kailangan mong magbilog, o kaya palakihin yan, para lang magpantay. So, you can do that na. Okay? So, paano nga uli? Through the developer, naka-edit all. Then, para ma-edit yung picture, yung logo, kailangan mo design mode. Then, once sa design mode na yan, pwede mo siyang i-delete ito. Kung hindi siya gumana, mano-mano, mag-insert ka ng picture. Okay? Then, you do that. Then, you do that naman. Sakit ko na tao. Then, you do it. Same, papunta dito sa iba pang mga minutes. Okay. So ngayon, sa iba pang mga documents. Now, dito tayo sa pangalawang document, sa cert. Okay. So hindi siya nagbago, no? So pwede mo siyang i-delete na lang. Huwag na nga lang yan. Ipasok ko na nga yung logo talaga ng barangay namin. Okay. Pwede naman. Maghanap ka lang ng picture dyan. Sabi kung may logo ka na, kahit naka-JPEG yan or PNG, so okay lang. So insert mo lang ito. Okay. So hindi mo ma-delete yung dati kapag hindi ka nag-developer designer. Okay? Yan. Nakamano-mano kang pasok. Kung yung kabila naman, so yan. Yung iba nag-automatic kapag embedded eh. So kaya siya nasira dahil nag-sample ako doon sa ibang barangay, minano-mano ko. Ngayon hindi na gumagana yung path file. Yung ilan na lang yung mga portion na gumagana. Okay? Pero yung i-upload ko trial version, ibabalik ko ulit sa original, which is you can do that sa path file pa lang, lahat yan mababago na simultaneous. So, isang gawain. Ngayon, kung may nag-error man, you can do this one, yung mano-mano na pagpapalit. Using the edit all sa kay developer design mode. Okay. Yan, lubog. Kita nyo? Yan, yun yung na nawawala sa bilog eh, kapag ganun eh. Kaya, pwede mo siya namang i-edit. Yan. So, may edit mo yan kung may developer ka. Kapag wala, hindi siya magagalaw. Ngayon, kapag nag-home ka na, lahat ng all documents here na na-open dahil nag-edit all ka, mapoprotect ulit. Mag-home ulit ako, home. Okay. Kapag nag-print all ako, yung print all, hindi niya, piprint niya lang. Kita mo, yan. Naka-formula na siya, hindi mo na siya ma-edit. Okay? Pati yung mga logo, hindi na rin ma-edit. So, sa na-edit, edit all. At yan, kailangan ng password. Sa trial version, hindi siya pwede. Oh shit, okay. So, papasok. Yan. Nakikita mo, may mga rows pa. Then, pwede mo siyang ma-edit. Yung manual, pwede mo siyang ma-edit. Pero itong naka-embedded, hindi mo magagalaw yan. Actually, ginagalaw ko ng ginagalaw. Oh. So, hinihila-hila ko. Ayaw gumalaw. Ito, isang hilahan ko lang. Oh. So, para gumana yan, again, developer, design mode, ayun, pwede nang galawin. Yung naka-embedded, ito kanina pa pwedeng galawin. So, home na ulit ako. So, we're done with the logo. Okay. So, next is, ito yung kanina pinasok natin, how to open the developer, or how to include the developer, no? So, click File, then Option, Customize Ribbon, then Developer. Then, follow the video tutorial. So, ito yung nire-record ko ngayon. So, sundan mo na lang. How to edit paragraph spacing. So, Home, Edit All, 1, 2, 3, 4. Okay. So, halimbawa, in a case ng sa cert or sa agenda o sa minutes, no? Sa resolution, halimbawa, hindi nagkasya, o kaya yung printing nyo, pag-print natin, medyo bitin, parang hindi alanganin, pwede mo i-adjust tong row. Okay, ganun, pataas, bababa. Okay? Magagawa mo lang yan kapag naka-edit all mode ka. Kapag hindi, kapag nag-print all ka, hindi edit all mode, again, no, hindi mo siya ma-edit, makita mo na wala yung mga columns and rows dito. For printing purposes na lang to. Yan.
Okay. Oh. So next, help. Ito na. Six, steps to finish your budget. So follow the video tutorial. Ito ginagawa natin ngayon. Dito pala tayo magsimula ulit. Letter A, fill in home sheet. Alam na natin paano fill up dito sa home. Doon sa SCAB na tayo po. Okay. After we have already encoded the data here sa home, punta ka sa SCAB. Yan. Ano ba yung SCAB? SK Annual Budget for Fiscal Year. Binubuo po ang SCAB ng dalawang parts. Receipt Program, then Expenditure Program. Sa health, makikita mo, Receipt Program sa Expenditure Program. Okay? Yung receipt, alam na natin to, ito yung ipapasok na pera sa atin. At usually, ito yung 10% na galing sa mother barangay. Yung number 2 naman, expenditure program, binubuo ng dalawa. Yung General Administration Program saka yung SK Youth Development and Empowerment Program. Yung nabago ang batas regarding do sa SK, nadagdagan niya ng General Administration Program na kung saan nagkaroon na ng major account na PS, yung personal service. Diyan pinapasok po yung home. Yung tatlong major accounts natin per expenditure, yung PS, MOE, at CO. PS is the personal service, pinapasok yung area. Yung MOE ay is the maintenance and other operating expenses na kung saan mga operating expenses. Yung CO naman, capital outlay. These are the capital assets na binibili. For example, yung mga sakyan, mga tables sa mamahalin, mga estimated useful life is more than more than 1 year. So lahat ng tumatagal na yan ay capital outlay. Then we have it's a part yung second part ng expenditure naman, yung SK Youth Development Empowerment Program, 1 to 10 ito na empowerment program. So sa bawat programs niya, papasukan niya ng budget. At ang family account lang yan is under MOE saka yung capital outlay. Okay, tingnan natin. So receipt programs, naka-red mark, amount encoded in home sheet. Mababago ba yan? Hindi po. Ano lang pwede baguhin? You can edit only under green arrow. Ito yung green arrow. However, in this case, sa general fund, 1,100,000, saan nakuha yan? Remember, sa homepage, meron tayong lagay dito ng 1,100,000. So, kung gusto mong baguhin ang amount na marireceive mo, dito babaguhin mo. For example, gagawin natin 1,200,000 na. 1,200,000. Makikita mo dito, 1,200,000 na yung receipt. So, meron tayong receipt from fund, either unspecified or specified purpose. Kapag sinabi natin unspecified, so these are the expected na mga fund na papasok sa iyo, pero wala ka naman na intended purpose doon. For example, may mga pambutaw ka na sinisingil, no? Lahat ng yon ipapasok as general fund. Walang hindi na specific kung saan mo siya gagastusin. Tulad na yung kasabay ka naman doon sa specific purpose na fund. So, halimbawa, meron kang in-expect na darating na donation at yung donation na yun, for example, 2 million, that 2 million meron siyang specific purpose. Halimbawa, paggawa lamang ng basketball court. So, doon mo siya papasok dito at a specific purpose. Ngayon, kung yung isa naman, yung continuing fund from previous year, so halimbawa may mga natirang fund from the previous year, so pwede mo ipasok dyan. At magiging form part ulit na magiging general fund mo. So yung 1.2, so for example, hindi natin ko komplikaduhin ang ating example. Ang pera na magagaling lamang ay tanging doon sa 10% ng mother barangay. So that's it, 1.2. 1.2. Then the estimated income there is 1.2. This is the monitoring. As you put data on the expenditures, magkakaroon ng tong zero, magiging amount na yan, magto-total yan dito. Then hanggang sa makikita mo kung magkano yung balance. The idea is, yung estimated income mo ay lahat planuhin mo, gastusin. So therefore, yung balance dapat matitira ay zero. Okay? So let's do it. So we have already done the receipts program. The next is the expenditure program. Ang expenditure program, sabi ko nga sa iyo kanina, is under nahati sa dalawa, yung general saka yung empowerment program, yung letter B. Sa general ay merong tatlong major accounts, PS, MOE, saka yung capital outlay.
Yung mga nakalagay dito na mga accounts ay ito yung usually na ginagamit under General Administration Program. Okay? So una, yung PS. Ang allowed sa mga SK ay yung honoraria lang. Yung mga year-end bonus, cash gift, other bonuses, monetary leave, yung mga SK officers ay hindi po siya allowed. Ang allowed lang dyan, pwede sa SK officer na maging part ng personal service, yung tungkol sa mga social welfare contribution at hazard pay. Ayan po yung nasa guideline. Ngayon, ito po ay protected. Okay? So, paano natin ma-edit siya? Yung PS ng mga SK. No? Amount from plantilla. Pumunta ka sa plantilla muna. Yan. Ito yung plantilla. Yung mga pangalan dito po ay dito sa homepage. Okay, yan. Naka-capital nga lang sa home, pero pagdating sa plantilla, naka-proper na siya. So automatically, gina-capture niya itong mga pangalan dito. Yung salary grade ay 9. Then, magkano ngayon ang pera? Magkano ngayon ang sa tingin natin na iba-budget natin as honoraria ng mga SK officials. SK officials, by the way, yung mga councilor lang, sa si secretary, sa si tres. Si SK chairman ay naandun sa payroll ng budget, mother barangay. For example, yung nakaraang taon, yung 2023, ay nagpapasweldo sila ng 2.5. Okay, 2.5. Lagyan natin 2.5 lahat. Then, tayo naman ngayong year ay, pagpalagay natin, 3,000 muna. Ngayong budget year, 2024. Nagtatatlo, tinasa natin ng 500. Ngayon, sir, pwede bang kung ano na lang, magustuhan lang namin, lahat ba yan, pwede namin lahat na pwede namin gawin as ano na lang, honorary na lang? Hindi pwede. Kasi may limit po yan. So, legal basis kung bakit tayo nagpapasweldo na sa SK officials ay nandito sa Section 4, RA 11768, yung sa SK Reform Act na po. Then, sabi diyan is kailangan ng pasweldohin yung mga SK officials, same as yung SK Treasurer and Secretary, provided merong test. No? The first test is yung monthly honoraria ng SK Chairperson is greater than the monthly honoraria of one SK official. For example, si chairperson doon sa barangay budget, mother, ay 10,000 ang kanyang sweldo. So therefore, that is greater than the 3,000. So pasa. Letter A, pass. Letter B, estimated SK income for this budget year is 1.2. Kailangan daw i-test yung 25%. Dapat daw ipasweldo sa mga SK official ay hindi lalampas ng 25% doon sa budget. So 1.2 times 25% is 300. Oops! Maximum limit is only 300. Yet, ang annual budget mo na pinondohan ngayon ay 324. Papasa ba ito sa budget office? Hindi po. Excuse me. Kasi po ay negative 24, which is over the limit if it's negative. So, ano gagawin natin? O, hindi, balik na lang natin para wala nang talpalo. Hindi po pwede magtaas. So, ngayon, so the annual budget year is 2.270, which is less than the maximum limit of 300. So, ayan, okay na. So, pwede na i-print yan actually. Pero mamaya na lang i-print. Okay, so balik na tayo sa SCAP. Now, we have already encoded the right honoraria for the SK officials. Papasok na dito yung 270. That is the ano. Okay. Now, kung gusto natin baguhin, mababago yan, dito kasi siyempre sa plantilla. Now, we are done with the PS. MOE para sa General Administration. Huwag ka magbabuhos sa mga pera dito, no? Isipin mo na pang-admin yan. Kasi may mga empowerment program pa tayo at lahat ng yun ay meron ding mga MOE at capital outlay na nababagay doon. So, namili lang kami ng mga possible na mga account titles here. No? Saglit na po. Popost ko muna. Okay, medyo mayroon lang nag-post lang ako kanina. Mayroon lang bisita. Now, let us continue. After we have done with the PS, the next is the MOE. We fill up the information. Now, in terms of general administration under current operating expenditures,
wala siyang mga expected results or desired objective here, pati performance indicator. This will only be used when we are in the empowerment program only. Okay. So now, on the maintenance and operating expenses, so mamimili lang kayo dito ng mga accounts, no, na pwede nating budgetan for the current operating procedures, expenditures under General Administration Program. So office supplies. So pang-admin naman talaga to. So let us put some amount here. For example, 20,000 for the year. So this office supplies, gagawan mo to ng PPMP later. Dito. May mga sample naman ako dito. Okay? Under the General Administration Program. Tapos sa mga later sa empowerment program, meron din naman no, sa bawat empowerment program, kung meron kang supplies na iba-budget doon, under doon, so you better list it here also per program. So may mayani yan, balikan natin to. Balikan natin yun. Accountable forms, expenses, kung nagpiprint ka ng mga accountable forms, so pwede mong budgetan yan. Sa mga usually, kapag may mga pre-template ka na sa mga disbursement, so pwede naman yan kung nagpapa-imprenta ka. Okay, sa kapati yung OR, pwede rin dyan, official receipt. Kung kailangan mo bumili, pwede mo siya ilagay yung budget. So in our case, hindi ko siya babudgetan. Non-accountable forms, yung mga iba pa mga forms na hindi accountable. Food supplies expenses. Etong food supplies expenses under the General Administrative, pwede kang maglaan dito ng halimbawa sa mga per session niyo, bumibili kayo ng pagkain, so pwede nyo na paglagyan ng pagkain dito na budget, food supplies. Welfare, good expenses, usually pang mga financial assistance din to, no? So kung meron man, pero pang admin naman, no? So usually, kapag mga financial assistance, ilagay mo na doon sa empowerment program, may marami itong mga projects para hindi madoble-doble. Fuel and oil. Kung halimbawa, ang barangay ninyo, particularly nakapangalan yung transportation equipment, yung vehicles under the SK. So kung gagasolinahan yun, so lagyan mo siya. Kung wala naman kayong sakyan pang SK na nakapangalan sa SK, so better not put some figures here. Water expenses, kung ang utilities, water, electricity, telephone, internet, kung mga galing sa inyo ang pondo, may office kayo, tapos separate kayo magbabayad nitong water expenses, electricity, telephone, internet. So you better put some numbers here. Kung sakasakali, kung halimbawa, kung si barangay naman ang sumasagot ng lahat, edi hindi na lang. Kasi mas the cable. Legal services, okay na yan. Other professional services, kung meron man, maisip kayo dyan. Yung mga repair, no? Repairs and maintenance ng kung meron kayong land improvement, yung building structure, yung office nyo, o kaya ng mga furniture ninyo, then other property, no? Transportation, repair, kung maglalaan kayo dyan ng mga amount, pang general yan, so you can put some amount here. Pero in our case, hindi muna natin siya iputan. Kapag yung balance, yung matitira pa dito, saka natin lagyan. So usually kasi ang naglalaan tayo ng pondo, lalo na mga SK, no, sa mga sport fest, sa mga basketball league. Excuse me, doon pa lang malaki na yung nagagastos, pati sa mga barangay day. Malamang pumapalo yung kaagad mga 60 to 70% ng yung budget, papalo na kaagad doon. So pwede naman natin yun ang laanan muna natin ng mga pondo kung sakasakali. So ngayon, bago tayo mag-jump doon sa mga empowerment program, say na lang natin to, then balikan na lang natin kung meron pa tayong nalagay na amount na applicable dito. Subsidy to other local government, kung gusto yung mag-plan to donate some funds to the other LGU, okay lang naman. Fidelity ban, ito naturally, meron ka dapat dito kasi meron kayong kailangan magkaroon ng fidelity ban, yung treasurer sa kasi SK chairperson. So for example lang, 1,000 pesos.
Insurance, kung meron ma'am, yung pang-officer yan. Printing and publications, pwede rin naman. Rent expenses, kung may magre-renta kayo, pang-admin, halimbawa, meron kasi na yung mga printer, yung mga Canon, Epson, yung malaki, usually may mga parang nire-rentahan lang yan eh. Kung pwede naman dito ilagay yun. Membership dues. So ito meron kayo nito eh sa mga SK Federation, mga amount. So for example, I give 2,000 on. Then donation, kung meron man plano yung mag-donate. Pero yung donation naman sinasabi ito pag general eh. So yung donation, usually sa mga empowerment program yan. Kaya doon na lang tayo mag-donate. Other MOE 1 and 2 and 3 kasi kalimitan marami silang detalye. No? Marami pang other MOE. So tatlo yan. Pwede mo sagutan ng isa or dalawa o yung tatlo sa kasakali. Same manner with other supplies. Meron kang mga supplies, for example, uniform ng mga SK officials. So dito nilalagay. Tapos kung meron pang other than the uniforms na pertaining to the other supplies material, so number 2 na yung gagawin mo, then number 3. Okay? So dito naka-specific lang. Expected result, wala naman. Bakit kapag tinanong ka, ano ba itong other supplies materials 1 mo, ito yung mga uniforms, for example. Okay? Pwede mo rin siyang i-edit. Ay, hindi pa ito i-edit. Editable. Yung kabila lang sa Power Program, pwede i-edit. Okay. Next. A capital outlay. So, yung mga capital outlay, tulad ng land acquisition, other land improvements, kung may balak ka bumili o magpatayo, itong mga naandito. So, you put some amount lang yan. Pero I doubt nasa 900,000 na budget natin na natitira ay makakasya pa yan dyan. Okay. Kung malaki naman ang barangay ninyo at malaki ang share ninyo, pwede kang bumili ng motor vehicle, yung mga sports equipment. Pero ito sports equipment, usually nilagay mo na yan sa ano? Ilagay mo na doon sa sports development sa sakali. Computer software purchases. So for example, bibili ka nitong system namin at ito yung pang general, no? So, lagay mo yung amount dito kung magkano yung napagkasunduan natin presyo. Then, pwede mong reimburse or pwede ka mag-cash advance. Then, papadala ko yung LBCs, yung resibo, pati yung mga training design for you to reimburse what you have given to us. Then, other machinery. Okay. So, in the meantime, I'll just not put something here. So, computer software, for example, kunwari lang, 5,000. Okay. Pagpalagay natin mga 20. Marami kasi kami mga system dito pang SK. Yung SK disbursement system, kung magugustuhin niyo yun. Automatically lahat yun, nagpe-prepare na ng mga reports. No, mahirap kasi reporting ng SK. May mga quarterly reports yan. Kung hindi ka gagamit ng system, mahirapan ka. Yung system namin na tawag doon, SK Beta. So Barangay Electronic Treasurer Assistant for SK. Magpipill up ko lang ng data doon, same manner, parang naka-box approach. Then magpiprint yung system kung ano yung necessary documents na pwedeng i-print. For example, disbursement voucher. No? Kung procurement naman yan, so kompleto yun. May DB, may PR, may PO, inspection acceptance report, abstract, quotation 1, quotation 2, quotation 3. No? Pati lalabas doon yung SK, yung SK chairperson advice, meron din yun. Tapos may mga reports din yun, summary of checks issued, yung mga quarterly reports, yung budget, commitments, and payments, registry, yung mga registry ba yun? Lahat ng yan nando sa beta. So if I have time pa, I will upload yung pang SK na disbursement system, baka sakali magustuhan. Dadali talaga ang buhay yun, I promise. Now, equitable access to quality education. Okay, ito na, nasa empowerment program tayo. The letter number 1 is the quality education. Now, yung quality education is, meron ako dito ng mga variables. No? Etong kulay green ngayon, editable na ngayon yan. Itong other na lahat ng kulay green arrow pababa, editable yan. So ngayon, the scholarship grants, expense 1, so, pwede ka maglagay for education purposes. For example, distributed scholarship grants to qualified youth. Kunwari lang, 50,000. As you can see, yung past tense siya kasi expected results na to, desired objective. Yung performance indicator naman, paano mo siya ma-measure? So, in terms of the scholarship, so yung number of beneficiaries. Okay? So, gagawa kayo dito ng resolution, paano yan i-distribute, ano ang qualification, then ano ang mga nasa anong year level,
ang qualified para mag-avail nitong scholarship grants. Pero in the meantime, babudgetan mo muna siya since na ito ay annual budget. Then yung details nito, gagawa niyo ng resolution kapag once na ginagamit nyo na itong budget na to. Now, in terms of the empowerment program, mag-extend ngayong pakanan. Yan. May pakanan siya ngayon. Yung kanina, wala siyang pakanan. Bakit? Ano ba yung part 2 nito, yung pakanan? Yung part 2 nito ay dito magka-capture ng data para sa ABYIT information sheet o yung Youth Development Program. Same saka yung pang comprehensive CBYDP, Comprehensive Barangay Youth Development Plan. So dito ipapasok. Dito siya na magka-capture ng data which is coming from the empowerment program, no? Dito sa pangalawa. Ito to. Okay. Mag-start siya sa quality education. So in our case, 50,000. So ano ba ang tawag sa program na yon? Ang program na yon yung SK Educational Assistance Program. Just in case, yung pangalan ninyo. Bahala kayo sa pangalan niyo. So dito yung program. Then anong description niya? Distribution of scholarship grants to qualified youth. Kailan ka mag-implement ng period na yon? January 1 to December 31. So this is editable. Pwede siyang June lang o April or something like that. Isang buwan ng distribution. So you chase it na lang. Then yung MOE na yan, itong scholarship is under the MOE, automatically papasok naman sa capital outlay kung pang capital outlay. So MOE naman siya. So gray part is non-editable. Then yung white part, sino yung susunod, yung person responsible, SK official. Editable yan kung sinong kung gusto mong maglagay ng particular na pangalan, isa, dalawa, or lahat ng kayo official. So you can edit it. Ano ang concern nun? Ito yung pumapasok sa comprehensive, no? Barangay Youth Development Plan. Ang concern kasi niyan, increasing out of the school youth due to high cost of education. So, ang concern kasi, kung bakit ka lang lagyan ng pondo dyan, nababahala tayo doon sa increasing na hindi na nakakapasok. Bakit? Dahil nga mahal ang education, no? Mahal ang tuition fee. So tayo kahit papaano makakatulong, no? By giving them a scholarship or grants para tuloy-tuloy yung pagpasok nila. So yun ang paggawa ng mga concern, kung ano kung ano ilalagay mo diyan. Then halimbawa, meron ka ng another scholarship naman program, pang ibang scholarship naman to, pang halimbawa pang ALS o kung ano man, no? So pwede mo lagyan diyan. Kung wala naman, di leave as black na lang yan. Donation 1, donation 2. So pwede ka mag-donate. Halimbawa dito, donated school supply materials. Like spelling. For all student. So for example, supplies materials, 10,000. Then ang PPE natin doon, ang tawag natin doon is school supplies for all student. O kaya kung may programa kayo para kunwari school supplies, programang pang ALS. So parang gano'n, kahit Tagalog yan, walang problema. Ano ang description yon? Description of distribution of spelling. Distribution of school supplies for all student. So again, yung period of implementation, editable. Then sino mamahala? Then ang concern natin, not all students are capable of buying school materials. Okay? Kung may donation pa kayong naisip, you have another part here. Then susunod yung mga awards naman, expenses. So pwede kayong magbigay ng award o mag-recognize ng hardworking student. Halimbawa, yung mga honor roll, pwede nyo bigyan ng cash prize, for example. So pwede dyan lagay. So ito namang na dito, pwede nang i-edit yan. So naglagay lang ako dito ng mga sample ng mga expected result, performance indicator. So lahat ng ito ay editable. Pwede mo siyang lagyan. Okay? So kapag nilagyan mo yung amount lang niya, kapag itong box approach siya. Ang box approach, binibigyan ka ng mga idea na pwede mong lagyan. No? Then yung mga blanco, kapag nag-shrink ka, no? Kapag naka-show all kasi, kapag sinabing show all, lahat ng blank spaces na pwedeng lagyan, lalabas. Now, once na natapos mo na yan,
Yung mga blank spaces, itatago niya. Para sa printing, hindi na sumama. So lalagay mo lang shrink. Ayun. So only those that you have encoded ang mag-a-appear. Hindi na mag-a-appear yung mga hindi mo napilapan. Okay. Show all uli ako para dahil kung iniisa-isa natin. Okay. So donation, pre-photocopying of printing schools related to projects for school residing in the barangay, supported us, distributed learning materials, supported programs for national high school, simple tribute to hardworking teachers. So usually mga teachers day, minsan nilalagyan ng ano, binibigyan sila ng mga bulaklak. So bibili sila other supplies, para flowers o kaya cash prizes or gift or token. So nagbabudget sila dyan. So ikaw na bahala dyan maglagay kung ano ang expected result mo, then yung performance indicator. So ibabagay mo na yung mga wordings base doon sa PPA. Ang PPA mo kasi Teachers Day Tribute. So mag-isip ka dyan ng mga expected result, performance indicator, description, kailan mo gagawin, then yung youth development concern, no? Sabi dito, to boost the moral of the teachers. Okay? So, yan lang po. So, dyan lang, magpipilap-pilap ka lang dyan. About sa education tayo, no? Next, yung susunod naman, after the MOE, we have the capital outlay for that project. So, wala naman tayong nilagay dito amount, but if you want, halimbawa, land acquisition, gusto nating bumili ng lupa para sa school, at marami tayong pera, oh, why not? Okay? Pero kung wala naman, leave it blank. Then susunod na tayo doon sa powered program number 2, yung environmental protection. So yung principle dito sa education, paano ilagay, same as pattern na rin, no, sa mga susunod na mga powered program. But in this case, pang-environment naman to. Okay, so nandiyan naman yan, for example. Then susunod yung climate change adaptation. So kung gusto mo magpa-training about dyan to enhance the awareness. Then we have the other MOE, other supplies, 1 and 2, kung ano man, related, no? Kung magkano amount, then uh, adjust the wordings on the expected result, performance indicators, kay PPA. Okay? Then we have the capital outlay as well as on the climate change adaptation, kung meron man. Then the 4 is disaster risk reduction resiliency. So we have this, the object of expenditure, the account titles, then how much you'll put amount here. Kung wala man sa mga nakalagay dito, you can do it. No? You can change this because these are all editable. But be aware na kung nagpalit ka ng account titles dito, dapat tatama sa account code. So how you do that? You go to the account code. O for example, other supplies and materials. Wala dito account code. Punta mo dito sa other supplies and materials. Tingnan mo dito. Sa number 5, mag-start yun. Ito yung other MOE, other general services, other professional, other supplies. Ayun, other supplies and materials. Under 502-03990. So, if you are going to change the object of expenditure, be sure yung account code nun ay tatama sa PPSAS, which is on this one. Reference niyan, nandiyan na. Okay. All right, so that's how you insert data to the SCAP. Once na okay na at nag-zero to, ibig sabihin okay na yon. Then you adjust, minus and add sa mga, kung gusto mong dagdagan add, yung proyekto ito, dito natin lagay, buhos natin dito, pwede sa kabila, bawas natin. Okay. So mag-sample tayo, buhusin natin itong 822. Okay, so let us see ba, ano ba yung mga empowering program. So quality education, environmental protection, climate change, disaster risk, youth employment, health and anti-drugs, gender sensitivity, sports development, capability building, agriculture. So that's it. So balikan natin itong simulang-simula, tapusin natin itong 822. Aha. Kunwari, simple tribute to hardworking teachers. So, kunwari, Teachers Day,
So, simple tribute, siguro program ito. Ano? Huh? So, tingin 10,000. Lagyan natin 10,000. So, you can specify it more. Mas maganda kung specify. So, Teacher Joyce Tribute, lagay natin specific dito. Teacher's Day Tribute, Give, Giving. Kuwari, bibigyan tayo ng gift para dun sa teacher. So, worth 10,000 gift. So, this is description niya. So, give, giving to all teachers. All public teachers in the barangay. Yeah. So, October 1 to October 30, pala Teacher's Day yan. To boost the morale. Okay, sa tingin ko, okay na yan. So, about sa capital outlay sa education, so wag na yan. So, environmental protection. So, kung magkakandak ka ng training, parang environment, so, pwede namang hindi or pwede naman. So, wag na lang. Other MOE. So, a clean canal and drainages. So, dito tayo maglagay. Kunwari, clean up drive. Area of canals and drainage clean. So, clean up drive ito. So, regular cleaning of canals and drainages, January 1 to December 31. Canals and drainages need regular maintenance. Ayun yung concern. So, supplies. So, purchase supplies for clean up drive. So, 10,000. 5,000. Siguro yung mga walis-walis. Props.